Magandang araw mga lods. Ngayon, dito naman tayo ngayon. At tayo hindi nakapasok kasi nga maulan. At ang aking ginagawa ay sa labas. Ngayon ang ating itatopic mga lods, yung mga katangian ng mga kids na gusto ng karamihan. Yan. Kasi mga lods, may katangian tong mga kids na kahit hindi naman siya kamahalan yun ang ikinagusto ng karamihang nag-aalaga nito. At isa na ako ron mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Yan. Dito tayo ngayon sa ating ibunan. At medyo maulan ang panahon ngayon mga lods. Kasi kanina nagpakain ako. Biglang bumuhos ang malakas na ulan mga lods. Kaya ayan, hindi tayo nakapasok kasi sa labas yung ginagawa ko, yung entrada ng bahay, magtatiles ako, umuulan, paano tayo gagawa, diba no? Kaya yan, dito lang tayo sa ating ibunan mga lods. So ngayon meron tayong tatapik mga lods na gaya ng dati. Ito para sa mga beginner pa rin ayan. Ngayon ang ating itatapik patungkol sa mga parakeets o budgie o ano pa mang tawag dito, kits. Yan yung mga katangian nila, yan mga katangian nila na ikinagusto ng mga nag-aalaga nito mga lods. At siyempre isa na tayo ron, diba no? Kasi ako mga lods talaga, sa totoo lang, yung mga alaga ko, gusto ko nahawakan ko. Bawa aso, yan, nahihimas mo yung aso, diba no? Pusa, tapos ano pa, basta yung mga alaga na nakakaplos mo, yan, gaya ng ibon. Noong una, talagang gusto ko yung yung African. Kaya lang mga panahon na yon mahal. Yun. Ngayon, yung mga parakeets naman, mga kids, gusto ko rin naman yan kasi basta ibon mga lods natin yan. Ngayon, pumunta kami ng Bulacan. Ayan, naispatan ko yung parang mas nainganyo ako sa sa parakeets o kids kesa sa Alps. Yan, kasi yan ang sabi ko sa inyo bago ako bumili niyan, nanood ako ng mga tutorial, mga video, gano'n. Ngayon na pagtanto ko, parang sabi ko parang mas masarap alagaan ang parakeets. Ayan, yan itatapik natin ngayon kung bakit minsan yung mga nasa ibang ang alaga nila ba African bakit bumabalik sa mga kids. Yan, may mga dahilan yan mga lods, hindi lang basta hindi lang basta kung ano pa man, may dahilan yan sigurado. Yan, umpisahan natin yung tanong sa ganito. Bakit karamihan, di ba na mga nag-aalaga nito, pag nakapag-alaga ka, kumbaga gusto mo siya, hindi mo siya maiwan-iwan basta. Pwede kang mag-alaga ng ibang ibon, di ba kakatil, African lovebird o kung ano pa mga ibon dyan. Pero yung kids, hindi mo binibitawan, di ba yan, may dahilan kasi yan mga lods. Yan, isa-isahin natin ang dahilan ng siguro isa na ako doon yung mga nag-aalaga nito. Kasi una, ganito yon mga lods, madali siyang alagaan. Yan, kahit bago ka pa lang sa pag-aalaga ng ibon, basta mahal mo lang yung pag-iibon hindi ka mahirapan, madali lang siyang alagaan mga lods. Napakasimple lang.
Pakainin mo lang, lagyan ng tubig, lagyan mo ng hawla, lagyan mo ng nest box. O pagdating ng araw, pusa yan. Pusang mag-prepare yan, mga lods. Yan. Hindi kailangan na gaya ng mga tanong sa akin nung araw na paano daw pagparisin ng parakeets. Ako, lods, hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan yan. Hindi kagaya ng African, di ba, no? Yan, basta nasa tamang edad na at pinagsama mo yan sa isang cage na may nest box, matik yan, mga lods. Makikita mo, magbebengbangan yan. Huwag ka lang mainip kasi naman. Although madali yan, madali lang sila. Lalo na kung nasa tamang edad talaga. Yan yung katangiang isa ng mga kids. Di kagaya ng African. Minsan pag minalas-malas ka, papatayin niya pa yung ipinaris mo. Yang African, hindi basta-basta sinasalpak mo sa kulungan. Dahil pag hindi mo alam ang edad niyan at mas matanda yung hen at bata yung cock, sigurado totodasin niya yan, mga lods. Kasi yan kagaya ng nakikita ko ngayon, dumidi pa na ayaw ng lalaki, aawayin niya yan, mga lods. Sa African yun, kaya may kahirapan yun, hindi kagaya ng ng parakeets. Ay, simple lang yan. Ako nga, minsan sa linggo lang mga lods minsan wala pa nga. Minsan sa isang linggo may itlog na yun, mga idol. Diba, no? Siguro pinakamatagal ko ng pinagpares yung talagang magpa-project sana ako. Kaya lang siyempre mga panahon na yun hindi pa tayo marunong. Inabot na 3 buwan. O bakit ganon? Kasi hindi natin alam ang edad na bata pala yung cock. So walang nangyari, mga lods. Ganun katagalan naman natuto naman yan. Umpisa ng dumami. So kailangan importante rin yung knowledge, mga lods. Yan yung isang na madaling pagparisin, madaling alagaan, madaling i-breed. Yan yung mga katangian ng African, ng kids. Ano pa? Ang kids, mga lods, kagaya ng ginagawa ko, pag medyo lumalaki na, lagi kong hinahawakan. Kasi wala man akong bisyo, mga lods Hindi ako minom, hindi ako naninigarilyo, kaya wala akong dapat ingatan na may amoy ang kamay ko. Yan. Maliban na lang siguro kung nangulangot ako, pero okay naman yun, wala namang epekto yun. So yan, siya, lagi ko hinahawakan hanggang sa pag lumaki yung mga kids. Maamo sa'yo, hindi na nangangagat. Pag sinuwerte ka pa, yun, yung kagaya ni Batik, yung anak ni Batik, maamo. Hindi handpid yun, mga lods. Maamo sila. Yun, nakikita niyo sa ibang mga video ko, hinahawakan ko, So, yun ang isang ron na katangian nila na pag nasanay sa'yo, kumbaga, tropa ka niya, malapit sa'yo yan. Hindi siya mailap. Kahit tawakan mo, hindi ka tutukain. Yan. Hindi ka kakagatin. Kasi ako, nag-experiment ako sa Alps, African. Kita niyo siguro yung Mula maliit siya, hinawak-hawakan ko sila. Lagi kong hinahawakan. Yung isa pa, muntik pa makawala kasi ang laki na. Lumipad, buti nahuli ko. Mula pagka nila, lagi ko hinahawakan. Effect, mga lods yung African. Paglaki niya, mailap talaga sila. At kakagat sila, mga lods. Kaya sabi ko, iba talaga yung parakeets kumpara sa African. Ang African, talagang kakagating ganyan. So yun, sa kids, pag nahawak-hawakan mo lang hanggang lumaki, ayun, siya, mabait sa'yo. Malapit kagad ang loob niya, kumbaga fit agad siya. So yun pa yung isang katangian, kaya gusto ng karamihan yan, lalo na ako, mga lods. Pa? Yan, kasama na rin yun, yung madaling paamuin, mga lods.
Diba, no? Kahit hindi handpid. Tapos, ano pa, yung hindi sila mahirap alagaan, mga lods. Kasi yung mga yan, rated PG sila, mga idol. So, ano yung rated PG? Eh, patnubay ng magulang kasi matakaw, mga lods. Kailangan yung mga hindi nila dapat kainin, eh, wag mo ilalagay sa ano kasi matakaw yung mga yan. Kahit ano, kinakain nila. Kaya, ayun, ano sila, napakadali nilang alagaan. Kaya, ako nga, tinetesting ko kahit anong mga damo eh. Tinitingnan ko lang yung ano, yung baka toxic. Yan, medyo inaano ko, pero kahit anong damo kinakain. Ikumpara mo sa African, namimili yan, mga lods. No, siguro, hindi ko na kailangan i-explica yun kasi meron akong alaga. Pinagkukumpara ko lang sila, mga lods. So, yan yung mga katangian ng ano, kits na wala sa ibang ibon, mga lods. Ibang ibon, kailangan mo pang i-handpid para bumait. Pero minsan, ang parakit, hindi mo kailangan i-handpid. Mabait. Ayan, di lalo na pag i-handpid mo, mga lods. So, yan yung mga katangian. Tapos, ano pa? Masarap sa paglaruan kasi nga maamo sila, mga lods. Na minsan, yung nakikita niyo sa video ko, pag yung talikod siya, kaya nakapikit. Parang naantok, kaanuhin ko yan, hulihin. So, di, ano lang sila, masarap silang ano. Kumbaga sa tropa, masarap silang tropahin, mga idol, mga lods. Yan yung mga katangian ng ano, ng mga ng mga kits na yan. Tapos sa mutation pa, napakabilis. Pag nagpa-project ka, mabilis yung ano, kasi nga mabilis silang pagparisin. Basta yan, mature na, siguro matagal na yung 2 linggo eh. Magbaban na yan, magpaparis na yan. Hindi kaya ng African, pag nag-project ka, pag minalas ka, patay yung isa ron. Kasi ang hen minsan matapang, lalo na pag may karanasan na. Di ba, no? Matapang yan, kaya pumapatay ng kapartner. Di kagaya ng parakeets na halimbawa, magpa-project ka. Tapos maganda yung halimbawa yung kak, ano? O kaya hen, kahit alin sa kanila, babae o lalaki, no? Balak mong palitan yung kak. Maganda yung hen. Alisin mo, tapos iparis mo sa iba. Basta siguraduhin mo lang na wala na silang inakay, na tapos na sila. O, tapos ngayon, parisan mo ng iba, magpaparis agad yun, hindi sila maselan. Di kagaya ng African, bigla mong baklasin, tapos ipalit mo, patay yung isa dyan, mga lods. Baka, kasi karamihan napapatay dyan, mga kak, sa African. So, yun naman ang kaibahan ng mga kits na wala lang, parang bagong jowa lang, gano'n. Kasi ako, pinagsusubok ko yan, mga lods, nung nagkaano ako ng mutation. Kagaya kay Tweety, di ba, no? Pero ngayon, namayapa na yan, si Queen tsaka si Tweety. Namayapa na yung mga ibong ko na yan, although, dami nilang naibuga. Nagpapalit-palit ko yan, ano sila. Ano ba yung pag maganda yung mutation? Ba, ito. Si Tweety, ang bilis malakas yung magbuga. May gusto ko ngayon, na ipares na iba. Pwede, na mabilis lang. Yan yung mga ikinagusto ko, tsaka ng iba na nag-aalaga ng mga parakeets o mga kits na yan. Madali silang pagparisa sa lahat ng bagay. Ngayon, napakabihira lang naman yung kasi wala namang perfect talaga sa mundo, di ba, no? Napakabihira lang naman yung yung salbahing ibon na yung kits. Bihira yun. Karamihan, pag umitlog yan, tuloy-tuloy. Talagang walang puknat yan. Pagka niya, kasi ako na lang ang kusang nag-aawat kasi malalaki na yung mga nila. Iitlog na yun. Nasa nest box pa, may itlog na. So, ang gagawin ko, sa tingin ko, kaya nang magsubuan, inaalis ko na. So, ganun kabilis.
Di kagaya minsan ng African. Naku po, abutin ka na. Although may African na, in fairness naman, may African na nasa pugad pa. Yung mga inakay, nag-iitlog na. Pero ano yun, hindi kagaya ng kits na, na kahit may inakay pa, itlog na itlog yan. Tuloy-tuloy. Kagaya ngayon, sa panahon nila ngayon, season nila ngayon. Kaya may inakay pa, nagbebengbangan na, mga lods. Yan ang kagandahan dyan. Hindi mahirap hindi sila mahirap paramihin, mga lods. Mabilis. Yan yung mga katangian ng ng mga kits, mga lods. So maraming katangian yung mga kits, kaya lang hindi naman natin kayang isa-isahin. Di ba, no? Kasi ako, tingnan nyo, hindi ako pumasok ngayon dahil maulan. Maniwala kahit hindi, mga lods. Nung nag-declare ako doon sa may-ari na yung ginagawan ko na hindi ako makakapasok kasi nga maulan. Sana parang tinatamad ako pag ganyan, sobrang ulan. Kaya yun, andun ako sa bubong, sa may natin, Ibonan. Inabot ako ng mga lods, hindi ko na malayan, 2:00 na ng hapon. Yan, ganyan ganyan ako nahihibang sa sa mga ibon, mga lods. Kasi masarap silang alagaan. Malakas silang makatanggal ng stress, yan pa yung isa. Ang lakas makalis ng stress. Higa na ibang ibon yan, yung hindi naman sa natin yung mga African, hindi naman sa inaapi natin. Minsan kagaya nung kamay ko, nililipat ko lang sila. Naku, wala akong guantes, nadali niya yung kamay ko. Talagang parang hiniwa siya ng kutsilyo, mga lods. Malalim. Malalim yung yung pagkakagat. Talagang kung di ka matiisin sa sakit, mapupukpok mo yung ulo. Kaya kawawa Kaya ganun, Di kagaya ng kids, minsan, ako, kinakagat ako, kaya. Hindi siya ganun kasakit kumpara sa African, talagang tuklap, talagang dugo. Yung kids hindi, huwag ka lang mapuruhan yung sobrang liit, may kurot na manipis. Huwag lang ganun kasi pag manipis ang kamay mo, talagang yun. Minsan susugat din. Pero kung kagaya ng kamay natin na medyo sa trabaho, wala yun. Minsan nga, parang wala lang na parang minsan nga parang hinahanap-hanap mo lang yung kagat nila Kaya minsan ako ginagawa ko, nagpapasadya akong nagpapakagat. Ayun, technique ko naman sa mga inakay. Kagaya niya, hindi ako masyadong nakakahawak sa kanila, Kaya minsan kumakagat. So ang ginagawa ko, pinagsasawa ko siya. Sige, kagat ka lang. Yan, nagsasawa hanggang sa titigil yun. Salisin ko yung kamay ko, babalik ko na naman, kakagat na naman. Hanggang sa bandang huli, hindi na sila kumakagat. So, maintindihan ng ibon nyo na hindi ka kalaban, hindi ka harmful. So, kakahawak mo bandang huli, kahit sabihin mo nga, may trabaho. Wala na, hindi na sila masyadong kumakagat, mga lods. Minsan kakagat, konti lang, sabay bibitaw na sa'yo. So, hanggang sa alisin mo sila ron sa piling ng kanilang mga magulang, dali mo na sila sa nursery, wala na, hindi na masyadong kumakagat, tsaka hindi na sila masyadong mailap, mga lods. Kaya yan yung mga katangi ang gusto ng mga Tapos ito pa, yan kung makikita nyo, diba, nagpakawala ako dyan, manipis lang yung yung cage kaya pag may panahon ako, dodoblein ko yan. Hindi sila attempted na hindi sila ma-attempt na tumakas. Di kagaya ng African, pakawalan mo yan, ang unang iisipin niya kung paano siya makakalabas pa dyan. Diba, Kaya minsan, di mo na mamalayan, kinakagat na yung screen. Pag nakaya niya, ayun na, makakalabas na yun. Di kagaya na itong mga kids, mga lods. Kontento sila.
Minsan, kagat-kagat lang sila, pero hindi naman yung talaga nga attempt na tatakas. Hindi. Kasi minsan nakaupo ako dyan, no-obserbahan ko sila eh. Walang doon lang sila, yan. Minsan sumasali nga sa manok yan eh. O, sa mga susunod na video, pagkita ko, kasali na sila sa manok, mga lods. Ano na sila, yan o, yung mga yan. Pumunta na sa doon sa manok, mga lods. Diyan, sa loob ng kulungan ng manok. May tingnan ko naman, di naman sila inaway ng ng mga manok. Sanay na rin yung mga sirama, mga lods. Kaya yan yung mga katangian na mga lods na gusto ko sa mga kids. Tapos ang kagandahan pa, ito pa yung kagandahan. Nagparis ka ng isa, bawa ang kulay lutino o normal, ganon. Ang ibubuga naman nila, iba-iba. Di ba? Iba-ibang mutation. Yan ba yung kasarapan dyan sa mga kids na yan? Isang pares lang yung mo, kumbaga, mutation ng kak tsaka ng hen. Pero pag nagbuga, iba-ibang mutation, mga lods. Yan, parang yung nangyari sa ibon na natin. Na hindi naman maraming mutation dati. Ngayon, napakaraming mutation natin na ipalabas. Minsan sa isang breeder, ang dami niyan eh. So yan pa isang kagandahan dyan, mga lods. Kaya maganda silang alagaan. Diba, no? Kaya ako, personal, gustong gusto ko sila, mga lods. So yan, siguro yun lang yung yung ating video ngayon, mga katangian ng mga kids na wala sa abs, wala sa African, mga lods, nasa kids. Yan. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat. Bye bye.